Halos 2 linggo na lamang 2025 na pero ang pagpirma sa national budget para sa susunod na taon, ipagpapaliban muna ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa palasyo, may mga kailangan pang suriin sa panukala at may kailangan pang i-veto na probisyon. Nakatutok si Mav Gonzales. Nakatakda na sanang pirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang 2025 General Appropriations Act sa Biyernes, pero sa anunsyo ng Malacanang, ipinagpaliban muna ito. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, nais raw muna itong masusing ma-review sa gitna ng mga pagbatikos ng ilang sektor sa bersyon ng budget na napagkasundoan sa Bicameral Conference Committee. Sabi ni Bersamin, ang Pangulo mismo ang nangunguna sa masusing review ng budget. Kasama si Bersamin, Finance Secretary Ralph Recto, Budget Secretary Amina Pangandaman, Public Works Secretary Manny Bonoan at NEDA Secretary Arsenio Balisacan. Sinisiguro raw nila na nakaayon sa mga prioridad ng administrasyon ang 2025 national budget. Sabi ni Bersamin, hindi pa raw nila maanunsyo kung kailan na ang budget signing. Pero kinumpirma niyang may i-veto na ilang item at probisyon ng Pangulo para aniya sa interes ng publiko at para masunod ang fiscal program ng gobyerno pati na rin ang batas. Kabilang sa mga pinuna sa ipinasang budget ang pagbibigay ng pinakamalaking alokasyon sa Department of Public Works and Highways sa halip na sa education sector na paglabag umano sa saligang batas. Gayon din ang pagkaltas sa budget ng Department of Education, pagtanggal ng subsidy sa PhilHealth, pagbabalik ng kontrobersyal na ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP at paggulobo ng pondo sa Kongreso. Ang mga lider ng Kamara at Senado wala raw pagkontra sa hakbang ng Pangulo dahil bahagi naman daw ito ng proseso. Kapangyarihan ng Pangulo ang pag-veto o pag-reject sa mga panukalang batas na ipinasa ng Kongreso. Pero espesyal na kaso ang pambansang budget ayon sa law expert na si Professor Dan Gatmaytan. The President may veto any law. So ang effect nun is he or she sends it back to Congress. Pero hanggang sa pagtanggal lang daw ng mga partikular na item ang kanyang kapangyarihan. Wala siyang magagawa in terms of adding, in terms of moving items doon sa budget. Halimbawa, kung i-veto ng Pangulo ang pondo para sa AKAP program na wala naman sa original na request ng Malacanang, hindi na pwede gastusin ang 26 billion pesos na nakalaan dito kahit sa ibang programa. Mananatili ang pera sa National Treasury. Kung i-veto naman ang PhilHealth budget na zero na ang subsidy, hindi pa rin mababalik ang original na alokasyon na 74 billion. Congress has to respond, I don't know, next time or next year, mas maingat sila or mga kailangan ng special appropriations eventually, no? Pag kailangan, it looks like kailangan talaga ng pera for certain things. I think may mga emergency naman yan eh. Pero sabi ni Senate Minority Leader Coco Pimentel, ang pag-veto ng Pangulo pwede pa ring i-override o ipawalang bisa ng Kongreso. Yun nga lang, hindi pa raw ito nangyari sa kasaysayan. Pwedeng mag-insist ang Congress na hindi, ano pa rin yan, kailangan maging batas pa rin yan. Pwede mag-insist by 2/3 vote of Congress. Voting separately, ano tawag doon, override the veto. Wala kasi super majority ang special majority ang kailangan eh. More than just simple majority. Syempre, mga allies ng presidente naman ang nasa House at saka nasa Senate. So dapat hindi mangyari. Pwede rin naman daw ipareconvene na lang ng Pangulo ang Bicameral Conference Committee para ayusin ang mga issue sa budget. Tutal, hindi pa ito napipirmahan. What he needs to do is prevail upon Congress to withdraw yung kanilang binigay na bill dun sa presidente para so that they can fix it. Yun ang natingin kong pinaka viable na solution here without making the president veto the entire budget. Sabi ng Senate President, pwede naman i-augment o dagdagan ang pondo pagkatapos maipasa ng budget. It's in the special provisions. The Speaker, the Senate President, the Chief Justice, all the heads of agencies, of constitutional agencies have that power. Because they have fiscal autonomy. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzales, Nakatutok, 24 Oras.